Salamat naman sa Diyos at okay ka na, mabuti ka na. Anong Diyos? Sabi ko sa doktor, gawin niya lahat. Kahit magkano, babayaran ko. Mon, di ka pa rin nagbabago. Hindi ka pa rin naniniwala sa Diyos. Sige, mauna na muna ako, may gagawin ako. Sige, salamat. Hello. I hope you don't mind. I'm into literature din kasi. Ano yung binabasa mong book? Ito. Biblia. Bible. By the way, I am Doc Mon Bernardo. Nice to meet you, Doc Mon. I'm a doctor in philosophy. I'm Sunny. Naniniwala ka ba dyan sa Bible? Oo naman. But, kayo po ba? Kasi, ba't ako maniniwala sa libro na gawa lang ng tao? Ang tao kasi pwedeng magkamali, pwedeng magsinungaling. Ba't ko ibabata yung aking paniniwala sa librong tao lang ang may gawa? Di po ba professor po kayo? Oo. At nagtuturo kayo sa school as a teacher ng mga libro na binabasa ninyo na pinaniniwalaan po ninyo. Sino po bang gumawa ng librong itinuturo ninyo? Sino pong nagsulat? Yung mga author, mga taong nag-aral. Pero gawa rin po ng tao yon. Oo. Pero pinaniniwalaan mo. Oo naman. Bakit pagka Biblia na sinasabi mong gawa ng tao, bakit kino-question nyo po na hindi dapat paniwalaan ng tao kung gawa lang ng tao yung pagsusulat ng Biblia? And besides, kaya iniutos ng Diyos na isulat ang Biblia ng tao kasi intended na ang magbabasa ay tao. Kaya ako hindi ako naniniwala sa Diyos kasi hindi ko pa nakita ang Diyos. Sabi nga nila, to see is to believe. Naniniwala ka bang may amoeba? Oo. Nakita mo na ba ng naked eye ang amoeba? Hindi, pero sa microscope, nakikita yun. Nung araw na hindi pa naiimbento ang microscope, nakita na ba ang amoeba? Hindi pa. Sa makatwid, noon pa na hindi pa naiimbento ang microscope, na hindi pa nakikita ng mata ng tao, may amoeba na. So maliwanag na nag-i-exist na sila noon pa kahit hindi nakikita ng mata ng tao. So hindi ang batayan ng totoo ay yung nakita mo kasi or nadinig mo, yung senses ng tao, may limitasyon yun. Kaya hindi ko di mo nakita o di naman kaya ay di mo narinig ay hindi mo na paniniwalaan na nag-i-exist. Ganon din po ang aking paniniwala na merong Diyos na nag-i-exist, hindi man nakikita ng ating mga mata. Good morning, Mr. Bernardo. I have a good news for you. Meron ng donor para sa iyong heart transplant operation. Pwede ba akong makisuyo, iho? Humingi ng pabor. Sige, paano po yun? Pwede ko bang marinig ang tibok ng puso mo? Sige po. Anak ko.
May pinabibigay nga pala yung anak ko. Lakap ng puso niya. Salamat po. Salamat. Paalam. Kaibigan, sana sa buhay na ito na ibinigay ng Diyos, magamit mo ito sa pagkilala pa sa Kanya, pagkaloobang kanawa niya ng bagong diwa. Ingatan mo ang bigay niyang bagong puso sa iyo at sanayin mong makagawa ng mabuti sa lahat upang sa paraang ito maingatan mo ang salita ng Diyos. Salamat po. Diyos ko. Ang mangmang ay nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Sila'y nangapapahamak. Sila'y nagsigawa ng kasuklam-suklam ng mga gawa. Walang gumagawa ng mabuti. Awit 14:1. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Ezekiel 36:26.